December pa pala nangyari itong nag-viral na video ngayong, January tungkol sa isang mall security personnel na kung saan ay itinaboy yung isang batang estudyante di umano na nagtitinda ng sampagita at sinira pa yung kanyang, paninda, sinipa habang itinataboy. So, nagalit itong, batang babae. So, ano na bang nangyari mga buddy? Kasi kahapon ginawa natin 'to ng, reaction video at after na magawa natin, nabasa natin na ito palang SM Mega Mall ay naglabas na ng official statement na kung saan nga ay nalulungkot sila doon sa nangyari na insidente. So, tinanggal na nila yung security personnel na 'to at ipinaubaya na nila sa security agency nito kung ano ang magiging sanction nito, kung ano magiging, kaparusahan. Nagsalita na rin ang SOSYA na kung saan ay sinasabi na nahaharap nga itong, security personnel na ito sa puwedeng matanggalan siya ng lisensya, hindi na siya makapagtrabaho bilang isang security guard. And noong inilabas natin itong ating video, may mga nababasa rin ako sa mga comment section kahit na sa ibang mga video na kung saan ito nga yung, ipinapakita na kung saan ay ipinagtatanggol pa nila ang security personnel. Kumbaga sinasabi nga nila dun, trabaho niya yan, ano? At sinasabi na siguro makulit yung bata, may mga nagsasabi na modus yung mga ibang netizens ang sinasabi modus daw at hindi daw totoong estudyante. Actually, may nakita tayo ditong post na sinasabi dito na hindi yan bata, nagwo-work ako malapit sa SM Mega Mall, araw-araw ako dumadaan diyan, lagi ko nakikita yan, matanda na yan na nakasuot ng uniform ng school na ewan kung saang school. Kahit isa-isahin mo pa mga school sa Mandaluyong at Pasig, walang ganyang uniform. Again, matanda na yan, around 20 to 24 years old, siya laging nakamask and school uniform para magbenta ng sampagita. Pag hindi ka bumili, dinuduraan nila ang mga tao. Okay, sige. Sabihin na natin na ito ay modus lang, ano, kumbaga isa nga siyang nagpapanggap lang na estudyante para makahatak ng atensyon kasi makikita dun sa video may dala siyang ah, box, no? Parang donation box. Nakalagay nga dun ano dahil bago magpasko nangyari itong mga body. So sabihin na natin na hindi siya totoong estudyante. Pero ibig sabihin ba nun may karapatan na ang security guard para sirain ang kanyang paninda? 'Di ba wala? Kahit na saang anggulo ko tingnan mga buddy, no? Kahit pagbalik-balik ta rin niyang naging sitwasyon, maling-mali talaga ang security personnel na ito. Yes, tayo ay naging isang security personnel din, pero hindi ko puwedeng ipagtanggol itong ka-5'9" natin, Hindi natin puwedeng ipagtanggol. Sabihin na natin na trabaho talaga niya 'yun. Yes, trabaho niya na i-clear yung area na 'yun kung bawal doon, kung 'yun ang sinasabi ng kliyente nila ng SM Mega Mall, i-clear yung area na 'yun at hindi puwede magtinda doon. Hindi pa ulit-ulit niyang sawayin yung bata, paalisin yung bata. Pero may higpit yung kanyang pagpapatupad dun sa kanyang area of responsibility, pero dapat makatao. Hindi puwedeng or wala siyang karapatan mga buddy na sirain ang paninda ng, sino man nagtitinda dun. Kung makikita niya na alam niya na, ah, lumalabag doon sa pulisiya ng SM Mega Mall at kanyang sasawayin, hindi niya puwedeng or wala siyang karapatang sirain ito. And mas lalo na na wala siyang karapatang saktan ang sinuman o pagbuhatan ng kamay. Kaya hindi niyo puwedeng ipagtanggol itong, security personnel na 'to. Please, lawakan niyo yung mga pang-unawa ninyo. Alam ko may mga ibang, tao diyan, mga CQ din or may mga kamag-anak na CQ na kung saan ay talagang ipagpipilitan na ipagtanggol ito.
Kahit na sabihing hindi estudyante yun mga buddy, yung, batang babae na yun, ay ano, ay hindi niya puwedeng saktan yun. Pagpasensyahan niyo na yung aso ng kapitbahay, ganyan talaga 'no, hindi nila madisiplina yung aso. So gano'n 'no, kahit na pagbalik-balik ka rin mga buddy, maling-mali ang, si Q na 'to sa kanyang ginawa. Siyempre may pamilya din ito, pero ang masasabi natin dito, kung hindi siya nagpadala sa init ng kanyang ulo, kung nananatili na naging, madiplomasya yung pag-approach niya doon sa sitwasyon. Kasi trabaho niya yun mga buddy na, "O sige, bawal dito ang mga magtitinda, yung mga vendors, ah, vacate this area, umalis kayo dito." Pero sabihin niya dapat kahit na makulit, paulit-ulit dapat na ini-enforce niya. Hindi yung dahil nasagad na yung pasensya niya, ay gano'n ang gagawin niya at pagbubuhatan niya ng kamay ang isang tao na lumalabag lamang doon sa kanilang, pulisiya, 'di ba? So 'yun, ang balita ay maaring matanggalan ng lisensya, which is napakalaking epekto para sa kanya at para dun sa kanyang pamilya. Imagine kung, siguro ang edad nito mga malapit na mag-50 or late 40s. So matagal na siya sa security industry at yun lang yung kanyang alam na trabaho. Tapos ganun pa ang mangyayari dahil sa, ipinakita niyang init ng ulo na pagbuhatan niya yung bata ano, ng paa ano, kasi sinipa niya, eh. So talagang ano, ang kakaharapin niya dito ay hindi basta-basta. Kasi kung bata nga yung ano, yung biktima at hindi yung sinasabi na modus lang yun o matanda na yun o nasa tamang edad na yun, puwede pa siyang maharap sa ano, sa kaso na child abuse. Bukod pa doon sa administrative case na puwedeng ibigay sa kanya ng kanyang security agency, ng SOSYA, puwede pang makaharap niya yung kaso na ano, na child abuse. Hindi na issue dito mga buddy, eh, kung totoong estudyante yung bata o yung babae na yun. Ang issue dito yung pananakit, yung pagsira ng ano, ng paninda nung bata na siguro naman kung sa anak ninyong babae mangyayari. Kasi meron ako dung nakasagutan sa isang comment na kung saan, eh, hindi daw isinalang-alang na itong security guard, eh, may pamilya din, may ganyan-ganyan. Dapat daw, eh, ano kumbaga, eh, nabigyan din ng pagkakataon. Pero kitang-kita naman mga buddy sa video, eh. Ano man ang naging dahilan noong, pangyayari na yon bago pa nakuhanan ng video, malinaw na sinaktan ng security personnel na yon, sinira ng security personnel na yon, sinipa ng security personnel na yon yung bata, which is maling-mali. Kaya sinasabi ko nga sa inyo kahit nasaang anggulo, walang dapat kumampi dito sa security personnel na 'to. At may mga nakakausap din tayo na mga dati nating kasamahan na sumobra siya sa pag-e-enforce nung kanyang, tungkulin na hindi naman dapat. Kasi pinag-aralan niya yung 11 General Order, 'di ba? Yung unang General Order, yung GO number 1, to take charge of this company property in view in a military manner, 'di ba? Medyo limot na natin, eh. Pero yun yung mga body, eh, yung ano dun, eh. At hindi niya puwedeng or wala siyang karapatan na manakit ng ibang tao. Kahit naman sino, wala namang karapatan talaga. Lalong-lalo na kung sisirain mo yung kanyang, paninda na ikinabubuhay, kahit pa sabihin na modus lang ito. Kaya sabi nga,
play stupid games, win stupid prizes, 'di ba? Siya na yung gumawa ng kanyang kapalaran, eh. Sa hindi niya inaasahan, eh, nag-viral, na-repost, ayun sumikat tuloy. At siyempre itong pagkakataong ito gagamitin din ng ibang tao para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya kayong mga nasa security industry, kagaya ng sinasabi ko doon sa aking, first reaction video, maximum tolerance, itinuturo yan sa atin. Kahit naman sa mga pulis, eh, maximum tolerance. Hangga't kaya mo magpasensya, hangga't, kaya mong, tiisin yung iyong emosyon, gawin mo. Kasi kaya ka nga nandun, trabaho mo yun. Eh, kung wala dun yung mga vendors na yan, ah, ordinary day, 'di ba? Ano pang gagawin mo? Ang importante, may higpit ka sa pagpapatupad ng iyong tungkulin, pero dapat makatao ka rin. So, I hope may natutunan tayong lesson sa nangyaring ito sa security personnel na 'to upang sa gano'n ay, maiwasan natin yung mga ganitong, tagpo kung ikaw ay isang security. Kahit na hindi ka security, kung ikaw ay merong, authority na magpatupad ng isang pulisiya ng iyong pinagtatrabahuhan, huwag po tayong sosobra. Huwag po tayong, mawawala sa tamang ginagawa natin. Yun lang mga buddy.